Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy na pinag-iingat ng FIVOX ang publiko sa harap ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos maitala kahapon ng pinakamaraming ibinuga ng uson o pyroclastic density currents ng bulkan. Nagdulot ito ng ashfall sa 32 barangay sa Albay, partikular na sa bayan ng Kamalig at Ginubatan. Ang pinakamatagal umano ng PDC ay naitala bandang alas 10:59 ng umaga kahapon na umabot sa 7 minuto. Kaugnay niyan, inalerto din ng FIVOX ang mga residente na nakatira sa 8-kilometer permanent danger zone o danger zone na maging handa sa posibleng paglikas kung umakyat sa alert level 4 ang sitwasyon ng bulkan. Nagbabala din ang ahensya laban sa posibleng lahar at stream flow ng mga sediment kung sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Samantala, bubuo ang Department of Agriculture ng Technical Working Group na tututok sa rice importation at stable supply at presyo ng bigas sa bansa. Ayon sa DA, layo nito matiyak na magiging sapat ang pumapasok na bigas sa bansa para maging matatag ang presyo nito sa merkado nang hindi nasasakripisyo ang ani at kita ng mga lokal na magsasaka. Kabilang anya sa mga dapat ikonsidera ng TWG ay ang buffer at real-time stocks ng bigas, gayon din ang regional deficit. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kinakailangan magpulong kada linggo ng TWG at inaasahan din na magbibigay ng policy recommendations. Bubuin ang team ng mga kinatawan mula sa DA Office of Undersecretary for Rice Industry Development, Food Terminal Incorporated, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement at Philippine Rice Importers Association. Maglalabas ng bagong polisiya ang Department of Health para maging libre na ang pay wards o shared rooms sa lahat ng DOH hospitals na mga direktang nagbabayad ng kontribusyon ng PhilHealth. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bahagi pa rin ito sa pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas ramdam ang benepisyong ito sa mga middle-class earners. Paliwanag ng kalihim, may mga pay wards ay iba pa rin o sa basic accommodation na kasalukuyang sakop ng Zero Balance Billing Program. Tiniyak rin ni Herbosa ang pagbibigay ng maayos na health service sa mga middle-class earners na mag-a-avail ng zero balance billing sa mga DOH hospital. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa ipapang-update, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.